una na nais ni Lord mangyari is the restoration of Israel. Inispeak ito ni Lord na ang bansang ito at ang mga tao dito ay marirestore sa Kanya. Kasi nawala sila. Kaya nga sila nagkalat noon because they rejected the Lord Jesus Christ. Kaya sila na-scatter all over the world dahil hindi nila nakita na ang kapayapaan na hinahanap nila ay na kay Lord Jesus pala. They rejected the Prince of Peace. Tingnan natin ang Romans 11:25 to 26. Basahin natin. Ready, go. For I do not desire, brethren, that you should be ignorant of this mystery, lest you should be wise in your own opinion, that blindness in part has happened to Israel until the fullness of the Gentiles has come in. And so all Israel will be saved, as it is written, the deliverer will come out of Zion, and he will turn away ungodliness from Jacob. Mga kapatid, ayaw ng Panginoon na tayo ay maging ignorant sa mystery. Mystery, ibig sabihin, hindi kayang ipaliwanag ng tao. Upang hindi tayo naghahaka-haka lang. But we should understand na ang Israel ay mayroon silang blindness in part. Blindness in part because they receive God's Word, Old Testament. They are so zealous for the Word of God. They read the Bible every day. Kahit nagbabiyahe, binabasa nila mula bata hanggang sa tumanda. They read the Bible intensely, with passion, with love. Kaya lang, ang Old Testament lang kanilang tinatanggap. Hindi nila tinatanggap ang Lord Jesus sa New Testament. Kaya blind sila in part. Because they can see in part and they are blind in part. Pero ang promise ni Lord ay all Israel will be saved. All Israel will be saved. Ibig sabihin, yung half nila na pagkakita sa katotohanan, dahan-dahan mabubuksan yung kabila hanggang sa makita nila. Kaya naman pala, ang ating binabasang ito ay ganito. May karugtong pala ito. Ang karugtong nito ay ito. Walang iba kundi si Jesus na siyang Messiah natin. Bakit? The deliverer will come out of Zion and he will turn away ungodliness from Jacob. Ang deliverer na yon, walang iba kundi si Lord Jesus Christ na mula sa Zion. Zion, mga kapatid, walang iba. Sinisimbolo ng Zion ay Jerusalem or sa kabuuan, Israel. Mula dito mismo ang Messiah, the Lord Jesus Christ. Kaya lahat ng ito, mga kapatid, na nangyayari sa ngayon ay proof that what God has spoken will begin to happen and be fulfilled little by little. It will be fulfilled. Kaya huwag tayong masyak kung may ganito, bahagi ito. Bahagi ito ng sinabi ni Lord in the last days, war, nation against nation. Kasama ang Israel niyan at siya nga ang nasa sentro ng lahat ng ito dahil mapufulfill ang lahat ng ito. Pero ito ang isa sa abangan natin, ang Israel masisave. Dahan-dahan na mamumulat sila sa katotohanan at sabihan mo ang iyong katabi, gagamitin ka ni Lord. Gagamitin tayo ni Lord to pray and to intercede for them. Na dahan-dahan ma-open ang kanilang eyes, mga kapatid, that they would see Jesus through us. Through us, makita nila si Lord Jesus.